Magandang araw! Tayo na't makinig, manood, matuto at ibahagi ang aral ng asignaturang pagbasa at pagsusuri ng iba't ibang teksto tungo sa pananaliksik. Sa araw na ito, tara't alamin natin kung ano at paano nga ba tayo makapanghikayat. Teka, naranasan mo na rin bang kumbinsihin ang mga magulang mo na payagan kang sumama sa isang biyahe kasama ang mga kabarkada? O di kaya'y nagwagi ka na ba sa isang diskusyon sa grupo kung ano ang paksang gagamitin ninyo sa isang presentasyon? Kung oo ang inyong sagot, kayo nga ay nanghihikayat. At ang mga pamamaraang inyong ginagamit sa panghihikayat katulad na lamang sa mga ganitong impormal na komunikasyon ay maaaring maging batayan din ng tinatawag nating tekstong persuasive. Dahil oo, sa araw na ito, higit nating pagtutuunan ng pansin at pag-uusapan ang tekstong persuasive. Kapag sinabi nating tekstong persuasive, ito ay ang tekstong naglalayong makapangumbinsi o makapanghikayat. Tandaan, ang keyword para rito ay makapanghikayat at makapangumbinsi. Kanino? Sa mga tagapakinig, manonood o mambabasa na kadalasang gumagamit ng mga pahayag na makakaakit sa damdamin at isipan ng mambabasa. Tulad na lamang ng mga halimbawang ibibigay ko sa inyo. Tulad na lang ng script sa patalastas, propaganda ng mga nangangandidato sa eleksyon, flyers ng mga produkto, brochures ng mga nanghihikayat, o di kaya ang mga networking na nagsasabing open-minded ka ba? O di ba, ang lahat ng ito ay masasabi nating mga pamamaraan para tayo ay mahikayat na bumili ng produkto mula sa mga patalastas at iboto ang mga kandidato base sa mga propaganda nito. Kaya kayo ba? Paano kaya kayo manghikayat? Bilang karagdagan para may pag-isipan pa kayo at para masagot din ang tanong na ito, alamin din natin ang mga elemento ng tekstong persuasive. Ayon kay Plato, may 3 uri daw ang panghihikayat at ito nga ay sabay-sabay, ethos, pathos, at logos. Sige nga, simulan natin sa ethos. Ayan, kapag sinabi nating ethos, ito ay ang paggamit ng kredibilidad o imahe para makapanghikayat. Tandaan, ang keyword para dito ay imahe. May mga pagkakataon na upang tayo ay mahikayat, tayo ay bumabase sa imahe ng tagapagsalita o ng manunulat. Katulad na lamang sa larawan na ito. Sa isang patalastas na Bitwater, naging kapanipaniwala na maganda ang produktong ito sapagkat ang ginagamit na imahe ay sino? Si Manny Pacquiao. Ibig sabihin, mahalaga rin ang imahe sa pangungumbinsi at panghihikayat. Samantalang, hindi lang ethos ang ginagamit natin bilang pamamaraan. Minsan, gumagamit rin tayo ng pathos. Ayan. Ano po yung pathos? Ang pathos o kapag sinabi nating pathos, ito ay ang paggamit ng emosyon ng mambabasa o tagapakinig o di kaya'y manonood upang tayo ay makumbinsi o mahikayat. Katulad na lamang ng halimbawang ito mula sa patalastas ng Jollibee na may pamagat na almusal, no? Poster pa lang makikitaan na may damdamin at emosyon na nangingigbabaw sa patalastas dahil ayon nga sa isa sa mga pilosopo na si Aristotle, karamihan sa mga mambabasa o tagapakinig o di kaya manonood ay mas madaling madala ng kanilang emosyon kaya sila ay nahihikayat. Tandaan po natin, ang keyword para sapatos ay
emosyon. Samantalang, ang pangatlong elemento naman na aking ipapakilala rin sa inyo ay yung tinatawag nga nating logos. Dito, sa logos, ang ginagamit naman dito ay lohikal. Lohikal na pagmamatuwid o di kaya'y pangangatwiran. Dahil muli, ang salitang logos ay mula sa salitang Griego na tumutukoy sa pangangatwiran na nangangahulugang nanghihikayat gamit ang lohikal na kaalaman, tulad na lamang sa patalastas na ito. Ayan, ito ay ang patalastas ng Colgate. Kung ating mapapansin, pasok dito ang logo sapagkat binibigyang lohikal na pangangatwiran na ang Colgate daw ay 12 hours fight germs, 24 hours starts to fortify enamel, at 4 weeks helps improve gum and health. O di ba? Kapag ganito ang ating nababasa, hindi ba tayo ay nakukumbinsi na tangkilikin ang produkto dahil nga ito sa lohikal na pangangatwiran? Sige nga, balikan ulit natin yung tatlong elemento ng tekstong persuasive. Muli, upang hindi natin makalimutan, ang keyword para sa ethos ay imahe. Sapatos naman ay emosyon. At sa pinakahuli naman ay ang logos bilang lohikal na pangatwiran. Ibig sabihin, ginagamit natin ang mga ito para tayo ay makapanghikayat. Kaya't naway nakasabay sa tatlong elementong ito dahil kaakibat din po ng elemento ng panghihikayat ayon kay Plato ay may idaragdag pa tayong iba't ibang mga propaganda devices na ginagamit din natin upang tayo ay nangungumbinsi. Yung iba nga dito, no, ginagawa talaga natin pero hindi natin akalain na ito ay isang halimbawa pala ng propaganda devices. O pag sinabi nating propaganda devices, ito yung mga strategy natin, estratehiya natin sa panghihikayat. Kaya't simulan na natin sa pinakaunang stratehiya na ginagawa ng ilan sa atin. At ito na nga ay yung tinatawag nating ayan na. Ay, hindi pa tapos si Kuya. Ito na po. Ito ay katawag nating name calling. Ayan. Kapag sinabi nating name calling, ito ay pagbibigay ng hindi magandang puna o taguri sa isang produkto o katunggali upang hindi tangkilikin. Halimbawa, ayan, no? Nako, Mare, alam mo ba, nakita ko yung si Bebang, yung alam mo yon, yung nagbebenta ng lumpia sa kanto. Alam mo, hindi niya hinuhugasan yung toge niya. Nakita ko siya. Kaya nga, alam mo, mas mapili ang lumpia ko kasi bukod sa fresh, malinis pa. O, diba? Sa ganong klaseng sitwasyon, sa sitwasyong ito, sa halimbawang ito, klase pinapakita na upang makumbinsi na tangkilikin ang produkto ng kanyang tinitinda ay kailangan niya munang manira. At ang tawag sa estratehiyang ito ay name calling. Huwag po natin kakalimutan, ito ay name calling. Ang susunod naman ay ang tinatawag nating glittering generalities. Ayan, kitang-kita naman po na makinang at may mga glitters dyan. Kasi nga kapag sinabi nating glittering, ang unang pumapasok sa ating isipan o ating naririnig din ay ang salitang nakakasilaw. Dahil dito po sa paraan na ito o paraang ito ng panghihikayat, gumagamit tayo ng magaganda, nakakasilaw o mabubulaklak na salita kapag tayo ay nanghihikayat. Halimbawa na lamang yung mga pagkakataong tayo ay mamimili sa palengke, 'di ba? Minsan nakakarinig tayo ng ganito, no? Ganda, anong hanap? Meron kami ditong jacket, bagay na bagay sa'yo. Ang ganda mo kaya ditong tingnan. Tara, pasok ka, sukatin mo, bagay yan sa'yo. O, diba? Class, sa ganitong mga sitwasyon, kung sakaling
kayo nga ay sumama doon sa tindera at ganito ang kanyang paraan ng panghihikayat, pues kayo ay ginamitan ng glittering generalities. At ang pangatlo naman sa ipapakilala ko sa inyong propaganda devices ay pinamagatan namang transfer. Ayan, batay sa larawan na ating nakikita, ginagamit po dito ay ang sikat na personalidad para ano? Para malipat ang kasikatan nito sa isang produkto. Tulad na nga lamang ng halimbawa na inyong nakikita kanina pa, 'di ba? Ibig sabihin, nagamit ang kasikatan at imahe ni Andrea Brillantes upang mas lalong tangkilikin pa ang brilliant. Kumbaga, ang kasikatan na meron din ng isang tao ay maaaring mailipat at makatulong upang mas lalo pang tangkilikin ang isang produkto. Kaya nga 'di ba, kung mapapansin natin, may mga commercial sa telebisyon na ang ginagamit bilang endorser ay yung mga artista, no? Kaya nga kung sang-ayon talaga kayo sa aking mga binabanggit tungkol sa halimbawang ito, huwag nating kalimutang paki-like ang videong ito. Okay? So bukod pa dyan, sa transfer, meron din tayong isa pang strategiya na ginagamit at ito yung tinatawag nating testimonial. So dito, pinopromote ng isang tao ang isang produkto dahil subok na niya o di kaya napatunayan na ang bisa. Kaya ito ay ini-endorso tulad na lang ng mga napapanood natin sa mga social media. Ayan, 'di ba? May mga taong kinukwento na talagang effective sa kanila ang isang beauty product, no? Lalo na ang beauty product na nabibili at ginagamit din nila dahil talaga nga mas kita nyo naman gumanda at kuminis sila. Yung iba nga naglalagay pa ng mga larawan tulad ng before at after. Dahil dito, sa ganitong paraan o sa estratehiya na ito, napapansin natin, no, unti-unti na pala tayong nahihikayat. Ang tawag po sa ganitong klaseng panghihikayat ay testimonial. Di ba? Pag sa mga pamamagitan ng mga testimonial pa lang, nahihikayat na agad tayo, ay effective sa kanya. Ibig sabihin, effective din pala sa akin. Samantalang may isa pang paraan ng panghihikayat at ito nga ay ang plain fox. Dito sa plain fox, ang nagsasalita ay nanghihikayat sa pamamagitan ng pagpapakapayak tulad ng isang ordinaryong tao para makuha ang tiwala ng sambayanan katulad na lang ng mga kandidato tuwing eleksyon, no? 'Di ba? Hindi sila kung ating mapapansin, no? Hindi sila nagsusuot ng magagarbong damit kapag nangangampanya sila, no? At pinapakita pa nila na nagmula at galing din sila sa hirap. At dahil dito, sa pagpapakapayak na ito, nakukuha ang ating mga simpatya bilang manonood, tagapakinig, at minsan nga talaga ay tayo ay nahihikayat. Yan ang tinatawag nating plain fox. At ang para naman sa ika-anim na estratehiya, akalain nyo naka-anim na tayo. Ang ika-anim ay pinapakilala ko ang bandwagon. Sa iba, tinatawag ito bilang bandwagon. Ito ay masasabi nating kilalang pamamaraan sapagkat ginagamit ang mas maraming tao o sambayanan para paniwalaan tayo na totoo at epektibo ang isang pahayag o produkto. Katulad na lamang sa commercial na Joy, no? Sa Joy dahil pinapakita na ang mga tao sa iba't ibang parte ng Pilipinas ay gumagamit na ng Joy sa paghugas ng pinggan, masasabi na ito talaga ay epektibo na pagtanggal ng sebo. Nakikita nyo pa lang sa commercial pa lang, di ba? Ang dami nang nahugasan na pinggan at ito'y laganap na sa buong Pilipinas at dahil dito, dahil maraming tao ang gumagamit nito, tayo'y nahihikayat na rin na bumili at tangkilikin ng produkto ng Joy. Ang isang estratehiyang ito ay tinatawag nga nating bandwagon o sa iba ay bandwagon. Samantalang ang ikapito
At ang pinakahuling propaganda devices na aking papakilala at pag-uusapan din natin ay ang card stacking. Yan, sa card stacking, ang pinapakita at palaging binabanggit ay yung mga magagandang puna o komento lamang sa isang produkto. Ngunit hindi nito binabanggit ang hindi magagandang epekto ng isang produkto o serbisyo. Halimbawa na lang ay ang patalastas ng lakmi. Hindi ba't kadalasan sa patalastas na ito ang palaging pinapakita ay ang magagandang dulot sa pamilya tulad ng pagmamahalan at pagtutulungan? Ngunit hindi binabanggit na kapag labis ang pagkain nito ay nagdudulot din ng sakit. At syempre hindi lamang ito, no? May ilang mga patalastas at brochure din ang mga ibang produkto at serbisyo na magagandang puna lamang ang pinapakita. Pero kapag sobra na, ay makakapagdulot din pala ng kakaibang karamdaman o sakit. At yung mga ganyang klase ng panghihikayat o strategiya ay tinatawag nga nating card stacking. Yan yung pinakahuli at 7 propaganda devices na aking ipinakikilala sa inyo. At yan, sa mga pagkakataong ito, nakarelate at nakasabay ba kayo sa mga propaganda devices o pamamaraan na ginagamit natin sa panghihikayat? Kung nakasabay nga, sige nga, isa-isahin muli natin ang iba't ibang mga propaganda devices. Muli, nariyan ang mga name-calling, glittering generalities, transfer, testimonial, plain fox, bandwagon, at syempre ang pinakahuli ay ang card stacking. Alam ko may mga naisip pa kayong mga sitwasyon o halimbawa ng mga propaganda devices. Kaya nga, maaari nyo rin itong ibahagi sa klase o di kaya ilagay sa comment section ng videong ito inyong mga sarili pang halimbawa. Huwag po nating kalimutang mag-like at subscribe sa YouTube channel na ito para sa mga karagdagan pang videos. Paalam!